ebidensya na impostor ka, ako mismo ang kakalagkad sa'yo palabas. Kayo po ba yung Lola Sernan ko? Ako po si Karen. Ana Karenina po yung pangalan ko. I realize now why you told me the truth. It's because you don't want me anymore. Noon ko pa nararamdaman that I was just like a doll to you both. Paglalaroan. Tapos iiwan pag pinagsawaan. I was really like a doll to Daddy. Kaya one time, Yung batang binalaki natin na parang sarili natin, hindi mo pinalampas! I'm Nina, Ana Karenina. Nasaan yung babaeng nagpamigay sa akin? Uncle, ngayon na lang ako pupunta sa Safe Haven para malaman natin kung anong pangalang ginamit ni Maggie nung nagpunta siya ron. Kung nagsasayang lang kayo ng oras. Paano kung isa doon sa tatlong ang tunay na anak ni Maggie? I want to know the truth. Let them stay. Natatakot na kayo, no? Halatang nagsisinungaling kasi kayong dalawa eh. Don't you dare accuse me of being a liar. Oy, ikaw. Hindi ako marunong magsinungaling. Kung gusto niyo magpaligsahan, kayo na lang. Ana, saan ka pupunta? Ma'am, exit na daw po siya. Give up na po siya. Hindi niya na po kaya yung pressure kasi alam na pong talo siya. Oo nga. Is that true, Ana? Ayoko lang makipaglaban sa kanila. Ana, pumunta na si Abel sa Safe Haven para tignan ang records niyo. Para malaman na natin ang totoo. Malalaman na natin kung sino ang totoong Ana Karenina. Anak, dinala mo si Ana sa mga Monte Claro. Na, yun ang tunay niyang pamilya. Hindi totoo yan. Tayong tunay niyang pamilya. Ako ang tunay niyang ina. Nay, huwag niyo ngang lukohin ang sarili niyo. Ampon niyo lang si Ana. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang kinikilala niyang ina. Dalhin mo ako doon, Becky. Babawiin ko si Ana. Ay, ano ka ba? Hayaan mo na si Ana sa tunay niyang pamilya. Nay, hindi ka pwedeng bumangon. Hindi ka pwedeng bumangon. Mahina ka pa, Nay. Becky, maawa ka, Becky. Kailangan mabawi ko si Ana. Babawiin ko ang kapatid mo. Maawa ka, dali mo ako doon. Ibalik mo sa akin si Ana. Becky. Abel, anong balita? Nakita mo na ba yung mga records? Ano pangalang ginamit ni Maggie? Sino ang totoo namin, Apo? Sino ang totoong Ana Karenina, ha? Karen! Susi! Karen! Susi! Ano bang pagkain? Nagugutom na ako! Susi! Sino dun sa tatlo ang tunay na Ana Karenina? Hindi ko alam, Uncle Sernan eh. Wala na yung record ni Maggie doon sa Safe Haven. What? Nasunugan kasi yung Safe Haven a few years ago. Sunog lahat ng records nila eh. Pati yung record ni Maggie kasama. Hindi na natin alam kung anong totoong pangalang ginamit ni Maggie. Paano pa natin malalaman kung sino sa tatlong anak Karenina nagsasabi ng totoo? I can't handle this, Hernan. I can't. Susi, Karen! Susi! Pampira naman, oh. Nagugutom na ako. Susi! Karen! Tasing. Uy, Nakita mo ba si Karen tsaka si Susi? Uy, kanina pa umalis ah. Silang dalawa ni Karen. Saan naman nagmali yung dalawang yan? Ang sabi, pupunta daw doon sa tunay na pamilya nung ampon nyo. Akalain mo, mayaman pala yun. Kukubra daw sila ng pera at milyones pa raw. Kanina nga eh, grabe no? Kung makaasta, akala mo bibili ng tao. Pwede ba, kung ako sa inyo, magbayad muna kayo ng upa ng bahay ko bago kayo mag-ilusyon at magmalaki. Buisit! Mayaman pala yung Karen na yan.
Tingnan mo nga naman ang buhay pag sinuswerte ka. Ano na gagawin natin? Paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? I just can't believe it. 3 dalagita na halos magkakaedad. Pare-parehong Ana Karenina ang pangalan. At sa isang lugar ipinanganak. And too much coincidence is unbelievable. What's unbelievable about that? You know, Safe Haven is a place kung saan nagpupunta yung mga babaeng nabubuntis. So, hindi naman katakataka kung may ibang babae pang nanganak doon, di ba? Pero Abel, paano mo nga ipapaliwanag na 3 babae nanganak, tapos pare-pareho pang Ana Karenina ang pinangalan nila sa kani-kanilang anak? Well, that can happen. Nung nauso nun ng Marimar, lahat na ipinanganak na babae, pinangalanan nilang Marimar. You know, that's not an issue anymore. Ang tanong na lang, sino sa kanilang 3 ang totoo? I say we let them stay. Silang 3. What? Hayaan natin dito sila tumira. Hanggang sa malaman natin without a shadow of a doubt kung sino nagsasabi ng totoo. Payag ako dyan. Doon natin malalaman sa lukso ng dugo. Ako, magaan ang loob ko kay Ana. Ako naman, nakikita ko si Maggie kay Karen. Hindi ko alam. Bakit? God, this is crazy. If ever, isa lang sa kanila ang totoong Ana Karenina. Pero 3? 3 sila na magsistay dito? Why not? Malaki itong bahay. Maraming kwarto. They can all stay here. Pero uncle naman, Malaki kasalanan ko kay Maggie. Gusto kong punan niya sa apo ko. Walang masama kung dagdagan ko pa ng 2. At wala rin masama kung maging 3 Ana Karenina ang maging apo namin. Napagkasunduan namin na dito muna kayo titirang 3. Po? Ay, hindi po ba dapat ako lang? Hanggat hindi namin nalalaman kung sino sa inyong 3 ang tunay na Ana Karenina. Teka. Hindi ba nga sinabi ko na sa inyo na ang hinahanap niyong apo itong si Karen ko? Ayan o. Hindi pa nga ako tayo sigurado dyan eh. Kaya nga natin naalamin, di ba? Ngayon, kung ayaw nyo naman, pwede na kayo umuwi. Si Ana at si Nina na lang maiwan dito. Hindi. Maiwan na lang din si Karen. Yan. At saka gusto ko po sanang kasama yung nanay ko. Siyempre. Sobrang pinaghirap ko sa batang to. Sige. Pwede kayong tumira dito. Kami naman ni Ana nag-usap na. At dito rin siya titira. How about you, Nina? Gusto mo ba ipagpaalam ka muna namin sa mami mo para dito ka na muna? If you want, you can call her. But just to let you know, siya ang nagsabi sa akin na ampon lang ako. At siya rin ang nag-push sa akin na pumunta dito dahil kayo daw ang totoo kong pamilya. Pero ang gusto kong malaman, nasaan na ba yung mami ko? Kanina pa po kami nandito pero wala pa kayong sinasabing kahit ano tungkol sa kanya. Where is she? Gusto ko siya makausap. Marami akong tanong. Like, bakit niya ako pinaampon? What? Mom, dito na talaga titira yung 3 yun? that's your lawless decision. But Mom, can't we do something about it? Ayoko sila dito. Wala na tayong magagawa. That's what you think, Mom. Ang tagal kong naging spoiled dito sa bahay na to. Tapos all of a sudden, bigla na lang mawawala lahat yun. I'll show them who's the boss. Okay? Show me.
nga po pala. Yung mami ko po, nasa na po? I'm sorry, Karen, Tina. But your mother is dead. Talaga po? Bakit? Ano pong kinamatay niya? Lumubog yung sinasakyan niyang barko. Kawawa naman po pala. Condolence po. Ito ang magiging kwarto ninyo. Pakaganda naman po nito, Lo! I'm glad you like it. Ay, oo naman! Gustong-gusto ho namin. Sir, matanong ko lang, may bathtub ba kayo dito? Meron. Naku, maglulublob talaga ako mamaya na. O sige, may iwan ko muna kayo para makapagpahinga kayo. Ha? Salamat po, Lolo. Salamat. Uwan! Hatid ko na po kayo. Sige. Nay, eto na! Anak, ang sarap ng ganitong buhay na. Naman naman, ang lambot-lambot nitong kamang to. Kahit magsayaw ko ng 10 taon, di yata ako makakabili nito. Nak! Wow! Nak. Ay, ang drama mo. Hindi kasi na naisip ko lang. Ang ganda ng kwarto, ang laki. Ang ganda ng bahay, ang ganda ng buhay nila. Tapos ang bait-bait pa sa atin nila Lolo Sernan. Oo, ano? Eh, Nay, paano kung hindi naman ako yung hinahanap nilang Ana Karenina? Ana? 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 Ayoko na dito. Total, patayin na yung totoo kong mami. Doon na lang ako sa nanay niya. Gusto na pa na yung batang yun. I'm sorry, Karen, Tina. But your mother is dead. Bakit ka namatay? Bakit hindi mo ako hinintay? Paano pa kita paghihigantihan ngayon? Eh, Nay, syempre, ayoko namang mawala to. Andito na yun eh, di ba? Alam mo, di yan mawawala. Ikaw yun talaga. Tsaka simple lang yan, Nak. Alam mo, kailangan mo lang naman patunayan na ikaw si Ana Karenina Monteclaro. Eh, paano ko nga po gagawin yun, Nay? Nakita mo si Sir Sernan. Sa kanya ka sumipsip. Anak, padre di pamilya yan. Bossing yan. Pag ikaw ang nagustuhan yan, ikaw na talaga. Ganun lang? Ganun kasimple? Sisip-sip lang ako sa kanya, tas ako na? Oo, anak, ikaw na talaga. Tsaka, ang nga dito, kung sakasakali man na hindi ikaw, nak, enjoy na lang natin yung
maging buhay mayaman. Kahit panandalian lang. Kung ako sa'yo, maglulublob ako sa bathtub. Yun na nga yun eh. Susunod na po ako, umuna na kayo. Baka malunod ako. Hindi yun. Hindi ako marunong lumangoy. Hindi yun. Anak, maglulublob na ako! Oh! Sisigaw ako! Anak, sisigaw ako! Ngayon na. Guard! Ma'am? Si Ana, nakita mo ba? Nasaan si Ana? Lumabas ho. Eh, bakit mo pinayagan? Gabing-gabi na, delikado. Buksan mo yung gate! Ay, naku! Bilis! Wag po, doon ka. Ay, Ana! Huwag kang gagalaw, ha? Huwag kang gagalaw! Ano mo yung aso? Huwag kang gagalaw! Tsaka lang. Ma'am, pasensya na po. Nakakawala na po yung aso. Ano ba naman kayo? Bakit yung pinakakawalan yung aso nyo? Ay, kung kinagat itong apo ko, dapat siya nakatali. Sorry po. Ikaw naman kasi bata ka. Saan ka ba pupunta, ha? Uuwi na lang po ako. Nagdalawa na naman po dito yung nanay ko. Uuwi na lang po ko sa nanay ko. Uuwi na po kay inay. Uuwi na po ako. Siya si Maggie. Siya yung mami mo. Siguro curious ka kung anong klase siyang tao. Well, she's a very nice person. Bait. Alalahanin. Alam mo, sobrang proud nga yung Lolo Sernan mo sa kanya eh. Galit ka ba sa kanya? Ipinamigay niya ako. Is that something to be happy about? Hello? Hello, Susi. Kumusta ka na? Namimiss na kita. Balita ko. Hoy! Wag kang matawag-tawag sa nanay ko, pwede? Teka, Karen. Nasaan ba nanay mo? Pwede ba pakibigay mo sa kanya yung cellphone siya? Gusto kong makausap. Hindi ikaw. Hindi. Simula ngayon, hindi na kayo mag-uusap. Dahil dinideklara ko na break na kayo. Teka, sino may sab... Ako. Na bata yun, ha? Pagkailamera. Bakit, Tol? Sino kaaway mo? Si Karen? Pwede ko bang awayin yun? Eh, di parang nagtampo ko sa grasya pag nagkataon. Okay, oh. Paano kung mayaman si Karen? Eh, di tiba-tiba din si Susie. Hindi ako din tiba-tiba din ako. Balik. Hindi. Karen, tama yun. Iingat tayo lagi. May tatay tayo, ano? Ha? Yan. Celebrate natin ngayon pa lang. Di ba? Oo. Sa'yo naman. Wala tayo ng puto. Nay! Ay, naku, anak! Eto, pinaganda na kita ng tubig. Pwede ka na maligo. Ay, eto na oh! Teka lang, para narinig ko tunog yung telepono ko. Nay, hindi ikaw ang dami mo naririnig na yan. Sige na, mababatap na ako. Ako naman, dali mo. Sige, anak. Enjoy mo yan, anak. Ang sarap.
Okay ka lang? Uuwi na lang po ako. Kaya ganyan na po ako. Gusto ko pong makita yung nanay ko. Ana, hindi naman kita pinipigilan na makita mo ang nanay mo eh. Kaya lang gabi na. Delikado. Baka kung anong mangyari sa'yo. Kung gusto mo bukas, sasamahan pa kita. Mahal mo siya talaga, no? Opo. Mahal na mahal ko po yung nanay ko. Mahirap lang po kami. Pero kahit minsan po, hindi ko po naramdaman na merong kulang sa buhay namin. Minahal po nila ako ni tatay na parang tunay nilang anak. Kahit hindi naman po nila kadugo. Si nanay nga po, isusubo niya na lang po. Ibibigay pa niya sa amin ni Ate Becky. Pag may sakit nga po ako, binabantayan niya po ako. Hindi po siya natutulog. Tapos, pag may umaaway po sa akin, pinagtatanggol niya din po ako. Hindi ko po maisip yung buhay ko nang wala si nanay. Bakit po? Bakit po kayo nalungkot? Naalala ko lang kasi si Maggie, ha? She's also a very loving person. Alam mo kung hindi siguro siya nahiwalay sa'yo at sa amin. Kung ano yung pagmamahal na pinararamdam sa'yo ng nanay mo, nasisiguro ko sa'yo, kayang-kaya niyang ibigay yung pagmamahal na yun sa'yo. Hindi mo dapat i-judge si Maggie. Hindi naman natin alam kung ano talaga nangyari. Alam mo, sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya yung klase ng ina na ipamimigay yung sariling anak. Yun ang iniisip mo. So you really want me to believe na hindi siya pabaya? She abandoned her child. Anong itatawag mo sa kanya, Santa? Hindi ganun kadaling tanggapin na yan. Pinamigay ka ng sarili mong ina. Tindihan ko yun. What if, di ba? What if yun lang yung option niya that time? What if she had to do it for your own good? At anong kabutihan ang nagawa ng pag-abandon niya sa akin, ha? Sabihin mo! And please, you don't have the right to tell me na naiintindihan mo ko. Dahil hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Parang kulang ang dress sa anak Karenina sa... Ma'am Carmela, wala po si Nina sa kwarto niya. Anong ginagawa mo dito? Patay na pala yung totoo kong mami, kaya bumalik ako. Pero buhay pa naman yung lolo't lola mo, di ba? Ayaw ba nila sa'yo? Isa lang naman may gusto sa akin eh. Asawa mo. Ayaw niyo bang sabayan sila ang concernan? Hindi naman sina Uncle Sir na ayaw namin sabayan, kundi yung tatlong sampid. Baka pag sumabay pa kami doon, lalo lang kami mawala ng gana. Kailangan ka pa naging mata pobre, ha? Kung hindi natin isasagawa ang operasyon kaagad-agad, maaari niya ito ikamatay. Gusto ko po kasi talaga siyang makilala kaso nahihiya po ako sa inyo. Meron pa siyang mga photo album sa library. Kinakailangan magsinungaling ka sa mga Monte Claro o kaya naman magnakaw. Basta magkapera ka lang para sa operasyon ni nanay. Gusto ko siyang malipat sa isang private room at ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Pero paano po kung di pala ako yung tunay na anak Karenina? Paano po kung di pala ako yung apo niya?